Hello mga kapatid, no? Isang magandang araw o magandang hapon sa inyong lahat, no? Ayan, no? Nandito naman tayo, muling nag-update dito sa East IDC, no? Samal Island, Davao City, no? Connector Bridge Project. So yan mga kapatid, update natin at pag-uusapan natin itong kahapon yata nung ano natin itong pinalabas po no, ng AC, no, Supreme Court, no, ng writ of kalikasan or environmental protection, so order. So yun po mga kapatid ay ayan, so papunta po tayo dun sa loob, no, ng mismo ng site ng project. So hindi ibig sabihin nun mga kapatid na nagpalabas ang AC dahil hindi kasi yung final, kaya binigyan base dun sa pwede mag-file ng of reconsideration. So kaya may 10 days dun sa pinalabas ng AC, no, para mag-file ang depensa ng project ng motion of reconsideration. Kaya abangan natin yung galawan po, no, ng dito sa Davao, no, itong DENR at sa DPWH, yung itong Davao orders, no. So pero sa ngayon kahit may writ of kalikasan, no, tuloy pa rin ang proyekto. Hindi yung po remember mga kapatid, yung order ng AC ay hindi pa yun final, no, hindi yun final. So yan po ay talagang dyan nila sa may pangalan doon dyan sa may Cagayan, no, dyan sa Cagayan. Kasi itong mga environmental group, no, ito po yung nag-ano ng writ of kalikasan or environmental protection order. So ang order ngayon ng AC kailangan i-refer sa Court of Appeal sa CDO or Temporary Protection Order or TIPO, no. Kaya mag-TIPO sa Cagayan kasi diyan po naka-base, no, sa under Rule 7, no, Section 15 of the Rules of Procedure for Environmental Cases. So until mag-issue ng TIPO mga kapatid, kasi diyan sa Cagayan, diyan po yung regional office, no, dyan sa CDO. Okay, so pero yung pala kapag nakatanggap ng TIPO, hindi na pala kailangan itigil ang proyekto ayon sa latest, no, na nababasa natin ngayon dyan sa mga dyan sa mga post, no, kasi under Rule 7 Section 15 of the Rule of Procedure of Environmental Cases mga kapatid. So hindi po yun automatic, kasi yung pag-iintindi po natin na kumbaga yung Supreme Court sa writ of kalikasan, kumbaga itigil kaagad yung stop yung project. So marami nang nagtatanong, no. So kaya nga may petition yung kasamang TIPO, Temporary Environmental Protection Order, no, na ni-request. Meron kasing petitioner din. So yun po ang ihintay natin, kasi titingnan nila yan, no, kung mayroon bang na dyan sa environmental, no, para sa kanilang kung may basihan ba sila. So yun po ang request, no. Kaya yun po dun sa Court of Appeal sa Cagayan de Oro. So yun mga kapatid, no, abangan na lang natin dyan yung pagtutok dyan sa galawan dyan sa may Cagayan, no. So abangan natin mga kapatid, no, at tayo po ay mag-aabang, pero sa ngayon tuloy pa rin ang project. Yun po ang sabi ko kanina, na talagang
hindi ibig sabihin nun na talagang ano na po, kahit na nag-issue yung Supreme Court ng writ of kalikasan, na ibig sabihin nun na itigil o i-stop yung project. Hindi, talagang ano po yun, parang ano lang, protection order, no? So yan po, para sila po ay ano, yung sa court appeals, no, para sila ay tumingin kung mayroon bang basihan yung ano nila, inisyo nila. So yun po, hanggang nakita natin mga kapatid, talagang ano na, malaki na po, no, yung progressive po ng project mga kapatid. And since yung rate of kalikasan without rate of injunction, tuloy ang proyekto mga kapatid. So ayan, no, nakikita natin. So yun po, abangan na lang natin yung ano po ng DPWH, DNR, lalo na po yung contractor. Kaya yun po, mag-update po tayo. Abangan natin yung mga Davao, kung mayroon ba silang mga press-con sa Davao. Okay, so yan. Ang bait niyan. Oo. Oy. Oy. Ano yung ibig sabihin yun? Para lalaki yan. Akoy. Lumalapit siya, oh. Oh. Anong ibig sabihin yan, boss? Ngayon lang lumapit yan. Yes, hello. Yes, magandang hapon mga kapatid, no. Nakita natin ito na. Update tayo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho dito. Ayan, kita natin. Last update natin ito mga kapatid. Wala pang poste dito, parang ano pa lang, yung sa ilalim, yung pinaka foundation. So ngayon nakita natin, ayan, no, na talaga nadugtong na nila para sa poste. Ayan, so talagang napakabilis mga kapatid, no. Ayan, so may dalawa na tayo nakita na poste, at saka yung pangalawa, sunod. Last time kasi yung mga matataas pa lang, kasi yung nakita natin tinatrabaho pa nila yung pinaka foundation. So ngayon, ayan, nagdugtong na sila ng bakal para patayo po, no, ng poste. Talagang mabilis. So next update natin, baka ay ano na po sila dito, talagang tatawid na sila para doon sa papunta naman sa kalsada, sa highway. Ayan, no, talagang nakikita natin, talagang doon sa kabila nag-aano na rin yan sila ng poste dyan sa foundation. So baka next mayroon na rin maitayo dyan na poste dyan sa harap, no, itong tatawiran nila dito na existing na kalsada. Ayan, no, talagang abangan din natin yung kalsada kung saan nila i-reroute yan, kasi may poste dyan malapit sa kalsada. So dun sa kabila, ayan na po yung papalabas ng highway. So yun mga kapatid, no, maraming salamat. Ayan, hanggang sa sunod muli, no, at thank you for your watching. Ayan, so dyan sa kabila parang ano pa lang yan dyan, mga nasa foundation pa lang sila. So pagbalik natin, talagang mayroon na tayong makikita. At saka abangan din natin dun sa may coastal, talaga dun sa may dagat. Talagang yun po, talagang may mga foundation na yan. So yun kasi ang pinaka matagal gagawin yung foundation. So yung pag ano sa taas, talagang ano na po yan, talagang diretso bilis na yan. So dun sa dagat, talagang ano na nakita natin dun sa mga picture, talagang pinaka foundation sila. Nagbuhos pa, talagang yun po ang pinaka matibay na gagawin, kasi pundasyon na. So yun mga kapatid, so dito naman sa lupa nakikita natin talagang ano na siya, talagang mas madali sa lupa kaysa doon sa dagat, kasi talagang remember mga kapatid, dagat po yung tubig. So dito sa lupa talagang ano yan, nakikita natin talagang doon na lang sa harap